City Village. Medyo mahal, 1 point. Dito ako sa endocrinology. Mag-maintenance na ba tayo? It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What crime and what shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Araw ng Martes. Dahil mura ang ticket sa sinihan, $6.50 bawat isa. Manonood na naman kami ng sine ngayon. You want popcorn again? Yeah. You guys had fun? I like the song. Which song? Everybody. How's that song? Everybody wants to. Galing. Nakakatulog ako. Napanood ko na lang siguro yung last 15 minutes ng pelikula. Dito ako sa endocrinology. Nagpa-blood test ako a couple of days ago. Yun, yung ating cholesterol tsaka yung A1C. Tingnan natin kung ano ihahatol ni doktor. Magme-maintenance na ba tayo? Ayoko mag-take ng gamot, pero napag-usapan namin ni Aimee kung hahatulan man ako kasi nga hindi pa rin ayos yung blood test ko. Siguro yun, tatanggapin na natin yung ating ang ating kapalaran. Kung ihahatol sa atin ni Doc, no? Huwag na tayo matigas sa ulo, sumunod na tayo. Ayan, at least we try our best. At kung hindi tayo papalarin, eh, yun, ganun talaga. Maging member na tayo ng mga ka-maintenance. Maintenance! Mga nagbo-pay pa. Kain ng buko pie. Kain na ng buko pie. Bopay. Oh no! Okay. Okay. Tapos na kami sa appointment namin sa doktor. Tapos, ay nagda-drive kami dito. Tapos may nakita lang kami dito bagong mga building na tinatayo. Dito kasi kami dati nakatira ni Aimee sa may San Ramon nung nagre-renta pa kami bago kami lumipat doon sa kung saan kami nakatira ngayon. And then, ayun, tuwing napupunta kasi kami dito, parati naming naaalala yung mga memories namin dito, kung gaano ka-convenient, malapit sa trabaho ko, malapit sa mga tindahan, maganda ang school district, medyo may kamahalan. Kaya nga kami lumipat na rin doon sa bahay namin kasi nga napakamahal ng renta. Nag-iisip kami ni Aimee kasi na pumalik dito. Kaya lang yun nga, napakamahal ng bahay. And ayun, may nakita kaming parang mga townhomes. Titingnan namin kung magkano ba yung presyo. And then we're kind of considering na bumalik dito. Sisilipin lang namin, at least magka-idea kami kung magkano bumili ng townhomes dito. Siyempre, yun nga lang, may mga HOA, ganyan, which is yung hindi namin sana gusto. Pero yung convenience, tsaka yung ganda ng lugar, yun yung hinahabol namin. Tara. Isang tawid lang sa doktor niya sa diabetes. Oo. Galing kami diba sa doktor? Ayun lang, isang tawid lang. Across the street lang. Nandun na yung doktor namin. Tsaka dentist. Tsaka dentista namin nandito. So parati talaga kami nandito. Kaya each time na pumupunta kami rito,
parating sumasagi sa isip namin na bumalik kami dito. Kasi nakumpara namin yung lugar na tinitirhan namin ngayon versus yung lugar dito. Tsaka yung quality of life namin dito, mas okay kesa sa tinitirhan namin ngayon. Do, gusto rin namin yung tinitirhan namin ngayon, kaya lang, iba lang talaga dito. I mean, iba yung vibes. Kapag tuwing bumabalik kami dito, basta kakaiba. Kinukonsider namin parati na bumalik kami dito. Silipin lang namin yung mga bahay na tinatayo, townhome siya. Tapos, ayun, tingnan natin kung magkano. Feeling ko mahal to eh. Pero yan, ayun, punta lang kami sa sales office. Ewan ko kung may mga open home sila. Tingnan natin, guys. Ito guys, pangalan ng village, oh. City Village. Na tayo sa sales office. Ito yung entrance, guys, pagpasok. Ito, meron ditong ito yung garahe. Tapos may bedroom dito sa baba. And tapos may sariling banyo. Meron siyang maliit na front yard. May front yard siya pero wala siyang likod bahay. Ano siya guys? 3 floors. Tapos ayun nga, ito yung entrance. Aakyat kayo. Medyo matarik yung hagdan. Pagpasok nyo, ito na guys. Ayun, ano to meron dito? Meron ditong half bath. Yan. Tapos ito, ganito. Parang ganito yung nakikita namin na setup doon sa Canada. Di ba, bebe? Parang sa Canada, ganito style yung mga bahay. Yan, no? Oo, di ba? Kay Kuya Jobber. Ayan, meron ditong dining area. Tapos meron ditong kusina. Tapos ito yung living room. Maganda naman itong layout na room. So, ito yung model homes nila. Tapos ito, meron ditong balcony. Pero guys, medyo mahal, 1.5 million. So, mukhang malabo, hindi namin to. we cannot afford to spend that much money. I think dapat ang tinignan pala natin, townhouse. Yung may 300 na HOA. Ganun din naman, 1.2 rin eh. 1.2, pero ang lalabas mo na lang. Maglalabas ka pa rin, oo. Tapos ito yung... Tapos meron pa siyang 3rd floor. Okay, let's go. Ayun, pag-akit dito sa pangatlong floor, guys. Sa pang-bedroom. Ayun, sa mga bintana. Maliit na doon. Tapos dito sa susunod, merong sa pang-bedroom. Tapos ito may banyo. Ayan. Ano to, model home guys? Pinaka-model house nila. Ito yung masters. Ayan. Master bedroom. Master's bath. Ayan. Meron siya rito walk-in closet. Ayan. 4 bedrooms siya ka 3.5 bath. Association fee na $120 a month. Which is pwede na rin. Okay. Ito yung laundry niya. May laundry area. At tapos ang kanyang property tax ang rate is 1.25%. Wala siyang Melrose. Hindi katulad sa amin may Melrose. Kaya medyo mahal yung... ayan, dito pala. Malagyan ng mga halaman ni Amy. At least makakakuha siya ng sunlight. Kaya lang aakit si Amy dito. Para magdilig. Pero sa laliglag ka pa dyan. Ayun na rin namin kasi na medyo may hagdanan. Hindi ko in-expect na 3 floor pala siya. Pero yun, medyo may kamahalan. Titingnan pa sana namin ibang bahay, pero sabi namin, wag na lang. Kasi mukhang it's a no-go. Hindi ako interesado. Kasi lalaki na naman yung utang namin. Masyadong mahal. Kumbaga kung ibebenta namin yung bahay namin, malaki pa rin idadagdag namin. Kumbaga magpo-pull out kami dun sa savings tsaka sa investment namin. Ayaw namin ng ganun. 2,100 yung square footage nitong bahay. Medyo hassle lang tong hagdan. Hassle yung hagdan. Gusto nga natin bungalow. Gusto namin sana bungalow. Medyo matarik lang siya. Pero maganda dito, malapit na kayo sa lahat. Tsaka yung mga pinupuntahan namin, pinapamalengkehan namin, mga doktor, malapit na dito. So okay na, huwag na natin tingnan yung iba. Pwede namang tignan lang natin, tapos alisan natin. Ayoko tingnan na. Kasi pataas na. Oo, ganun din. Uwi na tayo. Hindi na namin titingnan yung iba. Kasi marami pang bahay dito. Kaya lang, ayun, namamahalan kami. Ayaw namin sayangin yung oras ng agent. Akala namin something na pwede kami mag-interesado. Ayun guys, labas na kami. Ano naman na yan? Ayun guys, lahat yan, mga bagong ginagawa.
Mga new construction. Pero ang mahal. Ayun guys, balik na kami sa sakyan. Medyo mainit din dito. Ang mahal. 1.5, 1.6 million. Ayun. Napakamahal. Pag tumama na lang sa loto. Nako, tumama sa loto, baka pwede pa. Ayun guys, mamalingki na lang muna kami. May mga ginagawa pa oh. Dami oh. Guys, across the street, ito. Yung mga establishment, tsaka ano, mga opisina. Malapit ka lang talaga sa mga trabaho. Ayan oh, ang gaganda pa ng mga pine trees oh, lalaki oh. Ayun oh. Kita nyo? Diba? Kaya mahal. Ayun, yatay tayo dyan. Yun guys, meron na tayo maintenance. So yun, grabe. Yung blood test ko, yung sa diabetes, okay naman yung resulta niya. Bumaba siya, pero yung cholesterol medyo bumaba, konting-konti lang, hindi masyadong significant yung pagkakababa ng cholesterol level. Kaya yun, natulan pa rin ako ni Doc ng gamot sa cholesterol, statin. Pero low dose lang. Kaya ayun. So, yun, medyo malungkot tayo. Kaya lang, syempre, wala tayong magagawa, di ba? Sinubukan naman natin lahat. Tapos, ayun, nag-lose pa nga ako ng 5 pounds. Tapos, healthy na yung kinakain ko. Sabi ng doktor kasi, siguro more on hereditary na lang din. Meron daw kasing mga tao minsan na kahit healthy kumain, mataas pa rin yung cholesterol. Siguro sa tatay na side ko, yung mataas na cholesterol, tsaka yung mataas ang blood pressure. Pero awa ng Diyos guys, yung ano ko naman, blood pressure ko, hindi naman mataas. Ang blood pressure ko parate nasa less than 120, ganyan. So hopefully, no, hindi ko na mamamana yun kasi yung diabetes naman ako na. Mukhang cholesterol naman ako rin. So hopefully yung hypertension subukan nating Kaya siguro, dagdagan ko lang siguro yung exercise tsaka mag-lose pa ako ng ilang pounds pa para sa susunod na appointment ko sa December. Hopefully, hindi na dagdagan yung maintenance ko na low dose na statin. Nabigyan ako ng statin, nag-research ako. Syempre, medyo na paranoid din ako kasi natatakot ako sa mga side effects, ganito, ganyan. So, nagbabasa-basa ako. So, sa mga nanonood nga pala kung sino ba yung may mga nag-i-statin na dyan, sabihin nyo nga sa akin, ano ba yung mga common side effects, kung may nararamdaman ba kayo, kung ilang taong kayo nung nagsimula kayong uminom ng maintenance. Kaya ang feeling ko lang kasi parang masyadong maaga para sa akin, para mag-maintenance ako. Kaya lang, yun nga, sabi ni Doc, more on hereditary daw to, siguro yung sa lahi ng. Kaya yun. Tapos syempre, natatakot din ako kasi alam nyo naman, di ba sa mga bali-balita na, bebe? Yung mga inaatake si Arnold Clavio, di ba, na stroke. Tapos si Chino Trinidad, di ba, namatay dahil inatake sa puso. Yun, naglalabasan pa yung mga ganung balita. Siyempre, gusto ko pang makita yung mga anak ko ng matagal. Kaya yun, Yung anak mo lang? anak ko tsaka asawa. Kaya yun, so ayun, good luck na lang sana sa susunod na na check-up. Sana mas maganda na. Dagdagan na lang exercise, tsaka subukan pang kumain ng mas healthy. Ayan. Si Mrs. Oh. Ano ka ba? Nagtatawa na mo lang ako. Oatmeal. Oh, breakfast ko. Yan, oatmeal. Parati yan. Every morning, oatmeal. Ito, sardinas yan. Sardinas na omelette. Nagtsatsaan na lang ako ting umaga. Ano pa ba kailangan kong gawin? Ay, Diyos ko Lord. So, ayun guys. So, hanggang dito na lang. Putuloy na natin yung vlog natin ngayon. Maraming salamat ulit sa laging pananood. At kung nagustuhan nyo yung vlog natin today, pakihit na lang po yung like button. At kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Bye!